Okay, so this is the update of Multi-Hazard Child Vulnerability Analysis Risk Measurement Program. So in this new version of the RMP, ginawa na po namin na capable yung program na mag-receive ng data from different workstation. So the noticeable change on this update is makikita po dito sa login form. So on the login form, meron ng panibagong button which is the IP setting. So on the IP settings, dito po tayo lalagay ng information about the server. So when we're talking about the server, ito po yung single computer na paglalagyan ng data. Kahit saang computer po na merong RMP program and connected siya sa server, masisave yung data and easily may update. So capable na po siya na magkaroon ng multiple user and isa lang yung pagsisave ng workstation. Okay. So basically, para po magawa namin yung ganong sistema ng RMP at hindi ma-jeopardize yung manifold program ni Sir Eric, gumamit po kami ng dalawang database. So yung access database na ginagamit para sa manifold is still intact, and ang ginawa po namin is gumawa kami ng additional database yung using MySQL para ready siya sa pag-update. Okay. MPTC. Okay. Another request na idagdag dito sa program is yung household data. So nandito na rin po siya. When you entered as MPDC account, meaning sa mga barangay po, pwedeng yung makuha yung household data. Yes, household data. So you can add indicators for the household and you can view the actual data on the record form. Okay, so on this record form, naggawa po kami ng filter. Okay, so fill up the filters and as you can see, nagbabago yung sinoshow na record dun sa form. Okay, add additional. Okay, para lumabas yung mga hinahanap na tao or information about dun sa household. So, basically, hindi requirement sa pag-search yung every field. Okay, so for example, hahanap tayo ng mga apelyido na Abanto. Pwede na siyang palabasin ng program regardless kung sang barangay siya. So all the household head with Abanto last name is lalabas na dun sa screen. And pwede pa natin inarrow yung filter. Lagay natin yung first name. For example, is Joseph. Okay, so there are two Abanto Josephs na nakatira sa Mercedes. One is from Kayukyukan and one is from Tarum. And nandito rin yung data na nakalagay sa kanya. Okay. So, capable din yung program na makapag-add ng additional data. For example, this one. For the household. Save. And pwede na natin lagyan ng data. Press save para ma-save yung data. And automatic lalabas na yung newly added na household data dun sa database natin. So ma-update din po ito dun sa access database and dun sa database na ginagamit natin for network. Okay. So this data is pwede rin po natin i-export sa Excel. Okay, so for example, all the household data on Barangay Apuao, all the household data on Barangay Uno, and pwede nating inarrow pa. So all the household data with A na nagsisimula yung last name. So kapag prines natin yung export sa Excel, lahat ng nakalagay dito sa form is pwede nating ma-view sa Excel.
such as this one. Okay, so another feature of this program is when you when you press export to Excel, there are options on what data you are going to export para po hindi na masyadong matagal yung pag-extract ng data. So, pwede nang tanggalin yung indicator data and APAP data. Ang lagi na lang na-export is yung annex table 1, the table 1 report, and the table 2 report. So, yung file record is nagkaroon na rin ng file name as requested by the LGU of Mercedes. And kapag mag-a-add ng panibagong data, pwede nang maglagay ng file name. Record. And yung mga record po from the previous record is pwede rin natin kunin at gamitin sa newly created record natin. So kagaya po ng cut-offs, yung percentile setting, tapos yung hazard data na usually hindi naman nagbabago yung value kapag when new file records are created. So, pwede rin natin kunin yung AFAP data as well as the indicator data. Okay. So, another feature of this system, since marami na po yung gagamit nitong system na to, more than one, nagkaroon tayo ng user log. So, sa user log po, dito natin makikita yung mga activity ng user sa loob ng system. So, take for example to, si user A is ito yung mga action na ginawa niya sa system. Nag-delete, nag-modified, and nagdagdag ng panibagong data. So, meron ding filter dito sa bandang kaliwa sa form na pwede natin gamitin para mas liit yung para mas manaro natin yung binibigay na information. For example, so nag-append si user A nung this date and ito yung nilagyan niya ng data. Pwede rin tayong maglagay ng date range. Okay. Okay, so July 16 to July 22, ito lang po yung mga activity na nandun sa loob. So let's narrow it down. July 18 to July 22, ito lang yung mga activity. Let's narrow it down to July 21. Okay, so ito lang yung dalawang activity on July 21 and July 22. So today, July 22, wala pang action na ginaganap dito sa system. Okay, so basically that is the updates of the RMP. Thank you.